Hello guys, hello, this is for Taurus. Taurus, welcome dito sa aking channel. Okay. Let's check Taurus message ito para sa July monthly reading para sa Taurus. Okay, number 22, number 8. Divine sensuality, making love, erotica, fertility. Wow, Taurus, babae ka man or lalaki. Nakikita ko sa'yo dito na siguro ito yung focus mo. Bawal yan sabihin sa YouTube, but eto, basahin mo na lang. Okay, siguro eto, busy ka. May bago kang relationship, eto yung focus mo. Pangalawa is, yun, babae itong Taurus, babae or lalaki. Paki-comment sa comment section. Eto yung ginagawa nyo ngayong buwan ng July. And maybe you're trying to conceive a baby. Okay? Maybe you're trying to conceive a baby. So, nakikita ko na yun yung focus nyo ngayon. Yung magkaroon ng baby. Or kung ano man yan na ginagawa nyo sa ngayon. Hindi ko na i-elaborate guys. Alam nyo na yun. Renewing your life, clutter. Nako. Taurus. Nako. Nakikita ko sa'yo dito na posibleng makakapag-desisyon ka siguro na makipaghiwalay. Magde-desisyon ka siguro makipaghiwalay sa long-term relationship mo. Gusto mo ng bagong buhay. Gusto mo, babae ka man o lalaki, gusto mo maging single. Pagod ka na sa pagkakaroon ng basura sa buhay mo. Feeling mo kasi suffocated ka or parang feeling mo hindi ka masaya sa relationship mo. Pangalawa, nakikita ko sa'yo dito na magfo-focus ka na lang muna sa sarili mo. Sa sarili mo na parang gusto mong alagaan yung sarili mo. Ito yung sabi dito. Gusto mong alagaan yung sarili mo. Gusto mong maging masaya. Gusto mong yun, taking care of yourself muna, self-love muna, yun nakikita ko. And which is, maganda din naman yun eh. Kasi kung makikipagrelasyon ka, tapos toxic naman, nasa 19 years old ka pa lang or 20, yung mukha mo nasa 50 years old na kasi namumroblema ka sa karelasyon mo, diba? Which is, matalino ka, diba? Nasa focus ka ngayon ng renewing your life. Gusto mo ng bagong buhay. Okay lang sa'yo na maghiwalay kayo ng long-term relationship mo. Okay, Guardian of Cups and Ace of Cups. Guardian of Cups and Ace of Cups. So, nakikita ko sa'yo dito na isang Virgo ang sobra-sobrang magiging masaya after ng endings ng mahirap sa buhay niya. Or sabihin natin ng hiwalayan. Nakakaloka ka, Virgo. Kasi eto, normally yung naghihiwalay, nalulungkot eh. 'Di ba? Yung iba, 'di ba, pag naghihiwalay yung magkarelasyon, mag-boyfriend, mag-girlfriend, or whatever man relationship, nalulungkot. Pero ikaw, tingnan mo. Mas ipa-prioritize mo pa yung sarili mo, which is maganda, self-love. So, nakikita ko dito yung isang Taurus na after ng hiwalayan, magpapagupit, magpapaganda, magpapagwapo, yung parang reviving talaga kung anong nawala sa'yo, renewing your life. Sobra kang magiging masaya, kontento sa hiwalayan. Nako, loka ka. Okay, 9 of Wands and 5 of Cups. So, nakikita ko sa'yo dito na no regrets. No regrets sa kung anong nangyari sa nakaraan. No regrets sa kung anong nangyari sa ngayon. Kasi pagod ka na eh.
Nine of Wands eh. Pagod na ang Taurus na to. So, kung ano man yung aalisin niya sa buhay niya, kung ano man itong separation na to, baliwala na lang to sa kanya. Walang no regrets, oh. No regrets. Kasi pagod ka eh, di ba? Pag napapagod talaga, wala kang panghihinayangan. Siguro nakakapagod yung karelasyon mo. Toxic ba? O, Justice. There's a karma. See, this is a good karma for you. Diba? Sabi ng bara sa'yo dito, merong Taurus na after mong, like for example, after mong mag-resign, posibleng ikaw ay magta-travel. Pwedeng after mong mag-resign, magta-travel ka sa malayong lugar. And then, mag-a-apply ka sa bagong company. There's a signing of contract, diba? So, merong contract signing, justice, parang ganon. Or yung iba din sa inyo, after ng hiwalayan, mag-level up yung buhay mo. Syempre, single ka ulit. Magpapagwapo or magpapaganda, then makakakilala ka ng posibleng talagang deserve mo na tao na pwedeng mauwi kayo sa wedding, parang ganun. Okay, Two of Pentacles and Seven of Swords. So, kung makikita mo dito, mag-iingat ka sa paghahawak ng pera mo, okay? Mag-iingat ka, Taurus, kasi ngayong buwan ng July, like for example lang halimbawa lang Taurus na nakikitara ka lang. Nakikitara ka sa kamag-anak mo or kung saan pa man. Nagre-rent ka ng isang bed spacer ka or kano pa man. Mag-iingat ka kasi pwedeng manakawan ka. Pwedeng manakawan ka, masalisihan ka sa pera mo. Like halimbawa bago kang sweldo, tapos masalisihan ka, nakawin yung pera mo. Okay, next is Child of Wands and the Hierophant. So, dito sinasabi ng bara sa'yo na there's a good news coming para sa'yo. So, isang tao ang posibleng makakatulong sa'yo sa kung ano man ang mga pangangailangan mo. So, sabi ng bara sa'yo dito, there's someone, if you need help, isang tao ang posibleng lalapit sa'yo or lalapitan mo and matutulungan ka niya. Okay, Ace of Wands and Nine of Cups. So, nakikita ko rin sa'yo dito na isang exciting na balita. Isang exciting na balita, inspiring na balita ang darating sa'yo. And yung balitang yan ay yan yung isa sa mga wini-wish mo emotionally. So, maybe this is a big celebration for the family. There's a reunion, there's a birthday celebration, there's a baptism. Isang napaka-exciting na pagtitipon, isang exciting na balita na hindi lang ikaw yung magiging masaya, kundi the rest of your family. Ang nakikita ko rin sa'yo dito, yun, magiging masaya ka kasi isang unexpected na tulong ang posibleng darating sa'yo sa mga panahon na kailangan mo ng tulong this month of July. Okay? Thank you guys. Bye!